Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ni'amatin tatimus salihat. So, ngayong araw po kasama po natin ang isa nating brothers na nagbalik Islam. Ang pangalan niya po is si Muhammad Rodriguez. So, si Muhammad Rodriguez po is dati siyang Roman Catholic at palipat-lipat po siya ng mga sekta. So, Ustads, ano po yung nakahikayan sa inyo para magbalik Islam? Kasi bilang isang dating youth na nangangaral din sa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Pabada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang pagkapatuloy ang kapayapaan at pangangalaga sa inyong lahat ay hindi ng Allah at kanyang biyaya at kagandahan. Alhamdulillahirabbil alamin sa pamagitan ng gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ako bilang isang kabataan na pinag-aralan ang aming pananampalataya at alam ko ang aking Biblia ang nakapaghikayat sa akin para yakapin ang pananampalataya ng Islam, bagamat ito'y negatibong pananampalataya para sa akin. Kailanman ay hindi ko inisip sa aking sarili na ako ay magpag-isang Muslim. Subalit nang dumating ako dito sa Kingdom of Saudi Arabia, nakita ko yung pamamaraan ng paghugas ng mga Arabo bago sila magsawa ng ibanasal. At nakita ko yung pamamaraan ng kanilang paghugasal na nakapatira pa sila. Nakatulad na yung ginawang pagdarasal ni Jesus sa Biblia na tulad ng Mateo 16:39, ngayon din si Propeta Abraham sa Genesis 17. Ito yung nagtulak sa akin na pag-aralan ng kanilang pananampalataya. At subhanallah, yung ganung kapalaran ng pagdarasal nila, para sa akin ay parang solemn na solemn. Kaya ito yung nagbukas sa aking pag-iisip at natuklasan ko na ang lahat pala ng mga propeta ay mga Muslim. At ang salitang Muslim pala ay isang makalangit na katawagan bilang pagkaparangal sa mga propeta na isinuko nila ang kanilang buong sarili, nagpatira pa, nagpasakop sa kagustuhan ng nag-isang pinagkakita. Masyaallah tabaraka. So, panghuling katanungan lamang po, Ustads. Kasi maraming mga Kristiyano na ayaw daw nilang pumasok sa pananampalatayang Islam sapagkat marami daw bawal sa Islam. At ano po yung masasabi dito? Subhanallah. Ang ipinagbawal lamang sa atin ng Diyos sa tagapaglikha ay yung makapipinsan at makasisira ng ating buong pagkatao. Kasi siyang lumikha sa atin sa kanya tayo nagmula. Na kung kaya alam niya kung anong makabubuti yung Diyos. Alam niya kung ano yung makabubuti at makasasama para sa atin. Na kung kaya sa ganung kadahilanan, para pangalagaan tayo, is sinabi niya kung ano yung makakapinsan at makasasama para sa atin. Kasi siyempre sa isang pananampalataya, kinakailangan para maging mabiyaya ang iyong pamumuhay, ay meron connection ito sa ating kinakain. Kinakailangan malinis, halal ang ating kinakain. Ibig sabihin noon, hindi galing sa nakaw, hindi galing sa masama, hindi galing sa pandaraya. Malinis din ang ating kinakain sa pakahulugan kung ano yung ipinahintong lamang sa ating katawan. Sa kadahilanan, ito ang ating nutrients sa ating buong pagkatao. Kung hindi ay mapipinsala ang ating katawan, ating magkakaroon ng problema sa ating kalusugan kapag inisip natin sa ating sarili na ang lahat ng bagay ay maaaring kainin. Kaya dapat natin isaalang-alang na ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang lumikha sa atin. Ako kaya alam niya kung ano yung makabulat at makasasama para sa atin. Kaya sinabi niya na sa atin kung ano yung makasasama para sa atin nang sa ganun ay naiwasan natin at mapangalagaan natin ang ating sarili. So, maraming salamat po, Ustads. Ganun lang, wala nang Muhammad, sa mga sumbat o sagot sa aming mga katanungan. At ito is napaka-bless sa ating lahat dahil narinig natin is almost a lot of year. Siya po ay dahiya o isa po siyang nagbibigay alam para malaman ng mga Kristiyano kung ano nga bang Islam sa kanilang mga tilawas na pag-iisip o kalaman tungkol sa Islam. Masyaallah.